May latest update lang tayo dyan. Si Donald Trump has agreed to pause. Pause muna itong pagpataw po ng taripa sa mga on goods from Mexico and Canada. Yun actually ang latest po natin, updated 2 hours ago. Pero let's talk about muna yung ating premise about Donald Trump na issuing this executive order na nag-uutos na talagang patawan ng taripa, goods coming from Canada, Mexico, and China. Malaman lang natin, ano ba ang objective ni Donald Trump? Bakit po niya ginawa ito, Sir Mike? Actually, yung second Trump administration na to, no? So may precedents na nung first Trump administration. Pero noong time na yun, China lang yung niya, nag-focus siya sa China. Ngayon, pati yung mga kalyado niya, yung mga tumusuporta sa kanya, tumutulong sa Amerika for many years, like Canada, dati ng alyado yan. Marami na silang pinagdaanan for many decades, no? Pati rin yung Mexico, no? 25% lahat ng produkto na ini-import ng Amerika from Canada and from Mexico, papatawan ng 25% na tax. So tama nga po yung sinabi ninyo, pinagpaliban muna ni Trump another 1 month or 30 days, no? Kasi nag-usap si Trump, pati yung Prime Minister ng Canada, si Justin Trudeau, tsaka yung Presidente po ng Mexico. So parang si Trump kasi, negosyante po siya, yan po yung background niya. Parang ginagamit niyang leverage yung parang wini-weaponize po yung tariff, threat of tariff, sige. Pagka parang meron siyang gustong ma-accomplish, no? Meron siyang hinihiling. Ayan, parang nag-give in naman yung halimbawa, Mexico, sige, dinagdagan nila yung mga border guard nila, no? Yung mga ganong concession na, kumbaga, yun ang weapon, yung tariff, yung threat of tariff, no? Sakit ng ulo po yan sa mga, marami po tayong kababayan dyan. Patataas po yung mga bilihin, yung mga nakatira sa Canada, yung mga nakatira sa Amerika. Kasi, hindi lang po one way yan Parang retaliatory yan. Kung ano man yung in-impose ng US. Gantihan. Kahit yung sa experience sa China, ganun din, no? Pati ganyan yun sa ganyan na po yung parang convention Parang tit for tat, no? Yung mga consumer yung mamomroblema sa mga bansa na yun. Pero tataas yung, No, I was going to ask Michael, kasi he said naman may disclaimer si Donald Trump. Sabi niya, initially, masakit, no, talaga. Pero in the long run, sabi niya, tayo rin ang giginhawa kasi nga yung kanyang protectionism na mantra, 'di ba? Na make America great again, 'di ba? Talagang gusto niya talagang manguna na naman sa ekonomiya ang Amerika. Do you think that he thought this through, or was it a typical Trump stand na very impulsive? Kasi yung feeling niya na masakit, no? Siyempre, talagang, I guess he was counting na retaliatory, like you said, na babawian siya. Pero initially lang yon. Pero after a while, do you think masasanay rin ang mga Amerikano na tumaas ang taripa ng mga imported products mula sa Canada, sa China, at saka sa Mexico eventually? At magiging, ulit yung kanilang ekonomiya? Magiging robust? Do you think it's that way? Miss Patty, tama po yung mga punto ninyo, no? Kasi sa China, yung previous Trump administration, no, nagsimula po yun 2016 hanggang 2020, 4 na taon. Yun, kasi medyo nasanay na sila. Nagtaas na siya ng tariff nun sa mga imported na, yung mga ini-import po ng Amerika na ibang produkto from China, no? At napagpatuloy naman po yun under President Biden. At ngayon, dadagdagan pa ni Trump yung proposal niya, additional 10% tariff, no, sa mga produkto from China. So, yun po yung parang kasi ang background ni Trump kasi bilyonaryo yan na negosyante, no? So, parang tingin niya kasi, well, at least makita natin yung perspektibo niya. Tingin niya kasi parang nalalamangan palagi yung Amerika, palagi na lang trade deficit sila. Meaning net importer sila sa mga maraming bansa sa buong mundo, no? Kumbaga, tapos parang ang gusto niya kasi mangyari, tama po yun, yung protectionist policy, America First policy, kasi parang, yun nga yung during his campaign, ay nang palagi niya sinasabi na maraming nawalan na trabaho na Amerikano. Gawa nga po, yung mga factories, nagpuntahan na sa China, nagpuntahan sa Canada, nagpuntahan sa Mexico. So, doon po nag-invest yung ultimo global companies, pati ibang American companies, doon na po nag-invest. Bakit po? Kasi
O kasi mas mura nga naman po, di ba? Mag-operate doon. So, mas kikita sila. At ibebenta nila sa Amerika, o nakatipid po sila. Mas mura din po nila maibebenta kasi mababa yung cost of labor, overall cost of production sa mga bansa na yon. Yung nga lang po, nawalan ng hanap buhay at oportunidad yung mga maraming Amerikano. Pala import na lang po sila. Ayun po yung gustong i-reverse si Trump na parang encourage yung mga negosyante, whether mga Amerikano yan na negosyante or global investors, mamuhunan sila sa Amerika. Doon na lang nila i-produce, mag-create sila maraming hanap buhay. Ayun, kaya nga po siya nailuklok at nanalo dahil yun po yung doon po niya finokus yung campaign niya, yun po yung promise niya. So, ngayon, pero tingnan natin kung talagang tototohanin niya to kasi parang threats pa lang po ngayon parang iba nga po yung press release over the weekend, sabi February 1. Tapos a few hours ago sabi, February 4, ngayon Tuesday. Ngayon, nausog to by 1 month, di ba? So, ang question, tool lang ba to o tototohanin niya? No? Kasi baka gusto niya rin, makakuha rin po ng concession sa mga bansa na yun. At bukod po dun, sinignal niya. Sabi niya sa European Union, you're next. Nako. Na po yung susunod na bibigyan ng taripa. Kaya, ano pong impact niya sa bansa natin? Siyempre, basing on the first Trump administration, nag-focus po siya sa China nung unang term niya, humina po yung world economy, humina yung economy ng China. Kasi naging mahal yung Chinese exports to the US. So nabawasan po yung mga transaction, yung trade, international trade nabawasan. Pati yung international investments nabawasan din po. Gawa nga po na natutuwa siya pagka yung mga global companies nag-decide na lang sa US instead na halimbawa sa Mexico. Nagdidiwang po siya pina-press release niya, ano ba yung mga automaker na imbis na nagtayo ng factory sa Mexico, nagtayo sa Amerika bago matapos yung first term niya, talagang nagdidiwang siya, pinapa-press release siya talaga. Kaya yun po yung mga baka humina po yung global investments around the world. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.